before, pwede kong ma-experience, so, dati po akong Katoliko na nagbalik Islam because my husband is an Islam. So, doon ako namulat, ano nga ba yung pinagkaiba ng bilang isang Katoliko at bilang isang Islam. Nung mabasa ko tong tula ni Rizal, masyado po siyang malalim, lalo na sa ginagamit niyang mga ginagamit ng mga words. Ito. So, tulad na lamang po sa title pa lang, To the Child Jesus, na anak ng Diyos, alam naman natin siya is isa siya sa mga Messiah ng Diyos. Ayon sa Katoliko, na isa siyang banal dahil siya yung pinadala sa lupa para gabayan ang mga taong nawala sa tamang landas at gagabayan niya para matuto at maunawaan ang tamang landas na kanyang tatahakin. So, sa una pa lang niyang stanza na how, so tinatanong niya paano, God child has thou come. Paano nga ba si Hesu Kristo dumating sa mundo? So, ayon sa Biblia, kung napapanood natin sa mga palabas, na si Hesu Kristo ay pinanganak dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, siya lamang ang pinaniwalaang Diyos ng lahat. Yun po yung unang nakalagay sa Ten Commandments. Kung inyong mababasa ang Ten Commandments, number 1 po siya sa 10 utos ng Diyos, na God is only one. God child has thou come. Paano siya dumating sa mundo? Yun na nga, pinanganak siya. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, dinaan siya sa kanyang ina na si Virgin Mary. Kung titingnan natin, himala yung kanyang pagdating. Hindi natin alam kung ano yung pakay, pero kung mababasa nyo sa mga Biblia at kung mapapanood nyo sa mga palabas, ayon sa history, na si Jesu Kristo ay pinanganak at pinadala upang gabayan ng mga taong mga nagkakasala at napupunta sa maling landas. To earth in cave forlorn. So forlorn, masyadong lonely yung mundo. Masyado ng maraming kasalanan ang nagagawa ng mga tao sa mundo. Ang mundo ay ginawa ng Diyos. Lahat ng nakikita nating bagay dito sa mundo ay ginawa ng Diyos. So, does fortune now derive thee? So, ano yung tatahakin ni Hesu Kristo nang pinanganak siya sa mundo ng mga tao? When thou art scarcely born. Pinanganak ba siya? Ano ba yung dapat niyang gagawin? Ano ba yung pakay ng Diyos? Bakit siya ipinadala? Celestial King. So, siya yung pinadala ng Diyos upang bigyan tayo ng gabay nga. Diba? Who mortal from those keep. Ginawa siyang tao, ngunit binigyan siya ng kapangyarihan. Ginamot niya ang mga may sakit, binuhay niya ang makapatay, na kahit tayo mismong mga tao ay hindi makapaniwala sa kapangyarihan ng Diyos na binigay kay Hesu Kristo. Ngunit, would us rather than be sovereign. Diba? Ang mga tao mismo na naniniwala sa Kanya nung makita ang himalang ginawa ni Hesu Kristo na galing sa Ama nating Diyos, ay tinanong, paano? Ginudge siya because of that. Masyadong judgmental ang mga tao. But be shepherd of thy sheep. So he's questioning, bakit yung paniniwala ng tao, dati naniniwala sila sa Diyos, pinaniniwala nilang makapangyarihan ng Diyos. Ngunit tinatanong nila, masyado bang makapangyarihan ng Diyos? Bakit kailangan pang ipadala ang anak kung pwede namang idiretso niya? Tinatanong nila,
ang power na binigay ng Diyos kay Heso Kristo, inabandon nila yung faith nila kay Heso Kristo. Because alam nila sa sarili nila daw na sila lang ang nakakaalam ng kanilang kapalaran. Si Heso Kristo, para kay Rizal, ayon sa kanyang poem, na kinalimutan ng mga tao at diniscriminate ang kanyang mga ginawa at kwinestyon kung totoo nga ba yung himala o hindi na binigay niya at pinakita niya sa mga tao. So, nawala yung kanilang paniniwala or faith kay Heso Kristo. So, bakit nga ba? Doon lamang pinakita ni Rizal na napapansin niya sa mga tao na bakit parang nawawala yung faith nila kay Jesus Christ dahil nga ba lang sa anak siya ng Diyos? Kine-question niya yun dahil si Rizal ay isang Catholic faith at mahilig magbasa ng mga Bibles tungkol sa religious faith niya as being a Catholic. Dito naman sa background, kung ano yung interpretation ko or connected siya sa ginawa kong tula na To the Child Jesus. So nakikita nyo naman itong yellow na parang star. Pwede ko siyang ihalin tulad as a sun. So si sun, alam nyo namang nagbibigay liwanag sa mga tao. 'Di ba? Kung wala si sun, walang araw, walang day, puro na lang tayo night. So nandito si sun, or sa gabi naman pwede siyang magiging si star. Pero actually, I just want to interpret this as a sun. So, nagbibigay siya liwanag sa mga tao. So, anong connection niya? So, you know naman, si Jesus Christ, nung binuhay siya, nung Easter Sunday, as 3 a.m. ng madaling araw. So, nagbigay siya ng liwanag sa mga tao. So, yung lahat ng mga nabigay niyang mga payo, is parang naliwanagan yung mga tao doon. Ito yung ito yung bigay na liwanag sa mga tao. So, ito namang si Angel. Si Angel is isa sa mga anghel na pwedeng gumabay sa atin, gumabay sa mga tao. Siya rin ang gumagabay kay Heso Kristo na inutusan ng Diyos para gabayan si Jesus Christ, 'di ba? Nung nasa lupa siya para ipadala as a Messiah ng mga tao. So, naging para siyang message para maliwanagan yung pagkakamali ng mga tao. Ngunit nga, dahil sa judgment ng mga tao is, hindi natin masisisi kasi iba-iba ang paniniwala ng mga tao, iba-iba tayo ng, iba-iba tayo ng interpretasyon, iba-iba tayo ng religion. Because of that, depende na lang sa atin kung saan tayo susunod. Either it is bad or good kasi because of where the ethics, so nakadepende na sa atin kung saan tayo susunod. Pero, much better na sumunod tayo talaga sa tama. So, ito namang yung baby. So, this is, I would like to interpret this as Jesus Christ. Nung pinanganak si Jesus Christ kasi, is nasa sabsaban. So, dumating yung 3 kings, di ba? Binigyan siya ng mga gifts. Kasi, alam nila na darating ang anak ng Diyos. Na kumbaga, siya yung magbibigay liwanag sa mga tao dahil puno ng kasalanan ang mga tao sa mundo. Nakalimutan na nila kung sino ang Diyos, sino ang makapangyarihan, kaya pinadala si Jesus Christ para bigyan ng liwanag ang mga tao. Ngunit dahil din sa judgment ng mga tao, is nakaranas siya ng ng discrimination, ng judgment sa mga tao, na crucifix siya sa krus, di ba? He was crucifixed because dahil na rin sa because of his people. May naniniwala sa kanya, ngunit inabando na siya, kinalimutan siya dahil sa takot. Hindi sila nanindigan sa mga payo na binigay sa kanila ni Jesus Christ. Kaya kinalimutan nila. So itong batang ito, na si Jesus Christ nga, is siya yung pinadala para maging liwanag sa ating mundo. So itong nasa ulo niya, ito yung liwanag na binigay ni Sun dito. Kumbaga siya yung gagabay. At itong anghel, sasamahan siya sa lahat ng kanyang journey.
Lahat ng kakaharapin niya, isasamahan siya. Kaya ako ito namang background ng colors. I would like to interpret this as the flag of the Philippines. So, sa Pilipinas nung time ng Spanish, 'di ba? Masyado tayong yung mga ninuno natin, yung mga ating mga descendants, 'di ba? Masyado silang na-discriminate. So, sa sarili nating bansa is wala tayong karapatan para i-voice out yung lahat ng mga paghihirap natin. Kasi nga, wala pa tayong kapangyarihan, isa tayong mangmang para sa mga Spanish noon. 'Di ba? So, dahil kay Rizal, dahil sa kanyang faith, dahil sa kanyang anting galing, is nataas niya yung bandera ng Pilipinas. So, proud to be a Filipino, kaya kailangan nating itaas yung bandera natin as a Filipino. Dahil sa paghihirap natin, kung ibabalik natin yung history, masyado tayong na-discriminate mismo sa sarili nating bansa. Wala tayong karapatan, tinanggalan tayo ng karapatan, tinawag tayong idiots. Kung binigyan lamang tayo ng pagkakataon para ihayag or magkaroon ng freedom of speech, di ba? Then ito namang bulaklak. Ito yung mga bulaklak na kumbaga kaya siya color pink kasi you know that pink is parang nagbibigay siya ng something kasi ang mga tao kasi ang mga Pilipino kasi is very sweet, di ba? So, I would like to interpret this. So, pwede nating kumbaga pag nagsisimba kasi ang mga tao, usually nagdadala sila ng mga flowers sa simbahan at pwede nilang i-offer kasi merong mga rebulto something doon si Jesus Christ parang binibigyan nila na parang ino-offer nila sa Jesus Christ, nagpapasalamat sila dahil sa tulong ni Jesucristo. Although madami namang religion tayo ngayon, pero being a Catholic before, ganyan yung ginagawa namin noon. Hindi naman ako totally ganun ka religious, pero I know kung ano yung Catholic religion as a Catholic, 'di ba? So, yun lamang po ang interpretation ko, and thank you sa pakikinig. Salamat.